Inihalin tulad po ng Panginoon ang kanyang pagdating sa isang kasalan. At alam po ninyo, ang kasalan sa Palestina ay very unpredictable. Hindi niya alam kung kailan dadating yung mga wedding entourage. Hindi nila alam kung kailan magkakasundo yung dalawang party. Sabagat maaaring meron pang pinag-uusapan na mga obligasyon, mga dote, mga regalo, mga kondisyon na ang dalawang partido ay dapat sila ay nagkakasundo. Kaya maaaring mabalam, maaaring matagalan ang pagdating ng sabihin po nating wedding entourage. Sa ating banal na ebanghelyo, hindi po yung may-ari ng bahay ay hindi po siya ang lalaking ikakasal. Siya po ay pangunahing bisita sa kasalan. Maaaring ninong o maaaring ninang. Kung kaya naman hindi siya pwedeng umalis, kailangan siya ay naroroon. Maaaring dumating ng hating gabi, maaaring dumating ng madaling araw. Kaya naman yung mga aliping naghihintay at naglilingkod ay dapat naroroon at dapat maging handa. Kaya ang ginamit pong analohiya ay yung po bang pagsusuot nila ng mahaba, parang ganito ang suot ng mga lalaki rin. Hindi katulad ngayon na nakapantalon. Yun ay robe. Kaya kailangang nakabigkis sa ang kanilang mga suot na robe sa kanilang waistline, nakatali para hindi matapakan at sila'y readyng tumakbo. At gayon din nakahanda ang kanilang ilawan sapagkat hindi nila alam kung kailan ang dating. At nakakatuwa naman sapagkat sinabi ng banal na ebanghelyo, mapapalad yung mga alipin o mga naglilingkod na pagkatok ng kanilang bossing ay agad-agad nabubuksan. Matutuwa yung may-ari sapagkat sila'y pauupuing kasama niya at isa pa'y ipaghahanda. Abay, isang malaking karangalan para sa isang naglilingkod na siya'y paglingkuran ng kanyang bossing. Pero yun ang gagawin ng lalaki. Sapagkat yung lalaki po, yung may-ari, maaring pagod na, maghapon, magdamag na naghihintay. Kailangan niyang mag-relax. Kailangan niyang magpahinga rin. Kaya naman, natutuwa yung bossing na pagkatok niya, sabay bukas. At boss, tuloy po kayo. At tuwang-tuwa siya. Sige, upo kayong lahat. At ipagluluto ko kayo ng kalderetang kambing. Ipagluluto ko kayo ng masarap na pagkain. Kaya naman po, ano po ang ibinibigay sa ating mensahe? Na Christian life is filled with surprise. Surprise! Ang buhay po natin ay laging may sorpresa. Kaya nga, para hindi po tayo maging masopresa or surprise, tayo po ay kinakailangang laging, katulad ng mga Boy Scout, laging handa. Ready for action. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Hindi natin alam kung maaring mamaya, sa tanghali, sa gabi, sa madaling araw. Pero ang importante, lagi tayong maging handa. Sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay parang pagdating nga ng mga galing sa kasalan. He can come in the morning, in the afternoon, in the evening, and even during midnight. Kaya naman, the uncertainty of times of the visitation must be considered carefully. Na tayo pong mga naghihintay sa pagdating ng Panginoon, dapat laging handa, oras-oras, kung kailan darating ang Panginoon. Sa Maynila po ay meron po akong pinagmisahan isang simbahan at doon po sa sakristiya, yung bisa ng pare, nabasa ko po doon yung nakalagay, for the priest, celebrate the Mass as if this is your first Mass, your last Mass, and your only Mass. At pag pinagnilayan ko po ito, maganda nga pala ito. Pwede nating i-paraphrase. Celebrate your life
as if this is your first day, your only day, and your last day. Kapag ginawa po nating only day, first day, and last day, our life will become meaningful. Sabagat ito'y tunay nating pinaghandaan, tunay nating kinasabikan, tunay na hindi natin alam kung kailan ang pagdating ng Panginoon. Pero kung tayo po'y handa, hindi po tayo matatakot at sasabihin ng Panginoon, umupo ka rin sa aking handaan, ang handaan ng buhay na walang hanggan. Sa oras pong ito'y maganda po na tayo'y pare-parehong maging handa. Kung kailan po darating ang Panginoon, hindi po natin alam. Pero ang mahalagay, handa po ang ating puso, ang ating isip, ang ating kalooban. Parang pagdating ng lalaking ikinakasal sa bahay ng babaeng ikakasal. Puno ng sorpresa, puno ng kasabikan, puno ng pag-ibig, at puno ng pananampalataya. Amen.